Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kaya daw nananatili sa kanya yung mga senador, hindi daw siya iniiwan na kasi wala nang tiwala sa mga kumakausap sa kanila. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Kasi nung February daw, kinumbinsi na wag nang sumama kay Loren, hindi kakasuhan. Kinasuhan pa rin. Ngayon na naman daw pinapangakuan, umalas na kayo kay Cayetano. Wala na daw naniniwala. Anyway, mabuti yan. Ha? Mabuti yan. Ituloy na yung mga kaso dyan. Mabuti nang tuluyan yan. Kaya actually nire-reveal ni Cayetano kung anong klase sila. Ang gusto niya kasi ipangako na hindi kakasuhan. Ang problema, paano mo naman ipapangako na hindi kakasuhan? Ombudsman ang nagtakaso eh. Separate na branch yan. Independent yan, constitutional body yan. Hindi yan hawak ng presidente. Kaya ano yan, maganda yan, matuluyan ng kaso. O ito pa mga kabunyog. Mayroon pang sinasabi si Cayetano. Bakit daw kinasuhan si Jinggoy? O ito. So, nung lumaban at sinabing wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Matindi itong mga nilalabas ni Cayetano. Ang problema, wala naman siyang ebidensya. Sabi niya, wala na daw kasing takot ang mga senador sa Malacanang, parang lumalaban na. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa po tapos, in-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. Kaya ang ginawa daw, kinasuhan na si Jinggoy para maghasik ng takot sa mga senador. Kaya yung mga senador na ayaw nang sumunod sa gusto ng Malacanang, bahala kayo, isusunod kayo katulad kay Jinggoy. Bakit naman si Jinggoy ang inuna? Ang paliwanag niya naman ni Cayetano, kasi si Jinggoy daw,
Si Jinggoy yung madali. Kasi si Jinggoy na yung usual suspect. Parang si Jinggoy dati nang nakasuhan ng plunder. Kaya pag kinasuhan siya ngayon ng plunder, madaling makumbinsi daw ang tao na totoo yung kaso kahit wala naman daw katotohanan. Ayan naman yung sabi niya. At ang pangatlong paliwanag ni Cayetano, nag-sacrifice daw si Jinggoy. Nag-sacrifice, mga kabunyog. Kasi kahit daw anong pananakot kay Jinggoy, hindi daw ito bumigay. Ha? Kaya saludo daw sila kay Jinggoy sa sakripisyo nito. Tinakot daw ng Malacanang si Jinggoy, pero hindi daw bumigay. Kung ano-ano daw ang mga pananakot kay Jinggoy. Ang sabi ni Cayetano, sa tamang oras daw ilalabas ni Jinggoy yung mga ebidensya niya na totoong tinakot siya. Kaya lang hindi niya tinanggap, nagsakripisyo siya. Sa totoo lang, kung maglalabas ng mga ebidensya si Jinggoy na siya nga ay tinakot ng Malacanang pero nagsakripisyo siya, hindi siya nagpatakot, kailan ba dapat ilalabas ni Jinggoy yun? Di ba dapat linabas na yan nung panahon na inaaresto siya? Bakit? Noon mainit yung issue eh. Ngayon wala na yan. Di ba? Kaya sa totoo lang, yung sinasabi ni Cayetano na kaya daw kinasuhan si Jinggoy, ang unang dahilan, kasi hindi na daw natatakot ang mga senador. Lumalaban na sa Malacanang. Kailangang masampulan. Bakit si Jinggoy? Kasi siya ang usual suspect. Ano na siya? Kumbaga, sanay na ang tao na nakakasuhan. Pangatlo, pilit sana daw tinatakot si Jinggoy, pero nagsakripisyo daw si Jinggoy. Hindi daw napapayag ng Malacanang. Ilalabas daw ni Jinggoy yung mga ebidensya na yon na siya'y tinakot sa tama daw na panahon. Ilabas nyo na ngayon para makumbinsin nyo ang taong bayan. Ang totoo, ang dami lang na sinasabi nito ng grupo ni Cayetano na may ebidensya daw sila, na tinakot sila. Hindi naman nila nalalabas. Di ba, ano na yan? Sinasabi na nila yan na nakikialam sa kanila ang Malacanang, na tinatakot sila, at may mga tao ang Malacanang na kinausap sila na kung hindi lilipat punta kila Gatchalian ay tutuluyan. Ilabas na dapat nila yung mga ebidensya nila niyan. Wala naman silang nailalabas eh. Actually, yun ngang yung mga Maleta Boys na yun, sobra lang nila ang media hype nun. Masyado lang nilang ini-exaggerate. Anong sabi ni Marcoleta nun? Huwag kayong kukurap. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Ang gagawin daw nila doon sa hearing nila tungkol doon sa Maleta Boys ay magbabago ng direksyon ng bansa. Nung pinanood na natin yung Blue Ribbon hearing nila, wala naman tayong nakitang bago. Tapos ngayon na naman, ang sinasabi niya na naman, hintayin daw. Dahil sa tamang panahon, ilalabas daw ni Jinggoy ang ebidensya na talagang kinausap siya, tinakot siya, pero sa bandang huli daw, nanindigan si Jinggoy. Dapat linabas nyo na yan nung inaresto mismo si Jinggoy para lalabas, bayani siya. Bakit hindi nila mailabas? Kasi wala naman talagang ebidensya. Kung mayroon man silang ebidensya, wala na naman yan. Kaya itong sinasabi ni Cayetano na si Jinggoy Estrada daw ay sinasaluduhan nila dahil nagsakripisyo para sa kanila. Hindi daw sila iniwanan. Ang totoo niyan, hindi pagkabayani yung kay Jinggoy. Ang totoo niyan, hindi na siya nadala. 2001, nakasuhan na siya ng plunder kasama ng kanyang amang si Erap. 2014, nakasuhan na naman siya ng plunder doon sa Napolis kasama nila Bong Revilla at
Juan Ponce Enrile. Ngayon na naman 2026, nakasuhan na naman ng plunder dito sa flood control. Oh, anong ibig sabihin yan? Bayani ba yan? Ha? Wala nang kadala-dala. Yan yung yan yung totoo niyan. Ah? Kaya kahit anong depensa ni Cayetano na parang itong si Jinggoy Estrada ay biktima ng panggigipit ng Malacanang, wala. Walang na maniniwala diyan. Ha? Sinasabi ni sa tamang panahon daw ilalabas ni Jinggoy ang mga ebidensya. Eh dapat linabas nyo na habang mainit pa. Kaya lang bakit nila hindi mailabas? Kasi sa totoo lang talaga, wala naman talagang ebidensyang ilalabas. Yan ang malinaw dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.